Patay ang isang magsasaka sa Eastern Samar matapos pagtatagain ng kapwa niya magsasaka. Ang rason ng sospek, pinagbantaan daw kasi ng biktima ang kanyang buhay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kayla Makantan. Mag-aalas 6 ng hapon ng Sabado, April 26, tulong-tulong ang Lawaan Municipal Police at mga residente sa pag-aresto sa 28 anyos sa si alias Dodoy, isang magsasaka. Noong hapon din kasi na yun, hinabol at pinagtataga niya ang kapwa magsasaka na si alias Lito, 27 anyos sa barangay Ginubaan sa Lawaan. Kusang loob sumama sa mga pulis si Dodoy at ipinaliwanag na nagawa niya ang krimen dahil sa takot. Binantaan daw kasi siyang papatayin ng biktima. Actually, magkakasama pa ito sila, itong biktima at saka yung suspect. Alam mo naman, yung mga ganitong case na medyo, pag nakakaino, medyo nagkakasagutan. Itong biktima po natin, ma'am, binantaan po yung suspect natin na papatayin daw. Sabi ng biktima, ikaw, pag nakita kita kahit saan, kahit kailan talagang papatayin kita. Hindi raw tuloy mapakali ang suspect, lalo't dati nang may napatay ang biktima. So, nasa isip ng suspect natin, na yung kapatid nga niya, nakayanan niyang patayin, ako pa kaya? Kaya nang makita niyang biktima kinabukasan, sinamantala niyang umatake. Nagtamo ng taga sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima, kasama na sa ulo kaya agad siyang nasawi. Nahaharap ngayon sa kasong murder si Dodoy at nakapiit na sa Lawaan Municipal Police Station. Sabi nga nila walang nangyayaring maganda sa pananakot. Minsan, buhay pa ang kapalit ng simpleng pag-aamba. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang karumal-dumal na krimen na ito sa Eastern Samar kasama si Mobile Journal Kayla Makantan. Kayla, ano raw ba ang punot dulo nitong dalawang magsasaka? Yes, Pops J, kung matatandaan natin, no, binanggit ni Hepe na nung araw, bago yung insidente ng pananaga, nagpunta pa ng piyesta ito ang ating victim at suspect, kasama yung iba pa nila mga kaibigan. At doon daw, Pops J, syempre, laging may inuman, at nagkakaroon na nga ng parang mga kantsawan kung saan nagsisimula ng magkainitan itong ating victim at suspect. Tapos nabanggit din ng suspect na ikwento niya na nung sila raw ay pauwi, at silang dalawa na lang yung natira kasi angkas sila, Pops J, sa isang motor lang, bigla daw tumalon itong ating victim habang umaandar. Doon daw nagsimulang parang nagalit syempre itong ating suspect kasi siya yung nagmamaneho nung oras na yon at sinabi niya na delikado kasi muntik na silang maaksidente doon sa pagtalon ng victim. So doon daw, Pops J, nagsimula na talagang nagkasagutan silang dalawa. Parehong nakainom, ano? Yes. Okay, galing sa piyestahan itong dalawa, wala bang nakaawat sa kanila? Yes, nung time na nandoon sila sa motor, Pops J, wala. Kasi masukal yung kanilang mga dinadaanan. Pero yung doon sa pistahan, wala rin kasing nakakapansin, Pops J. Siyempre, parang lahat ng tao nagkakasiyahan, ganoon din yung iba nilang kasama. Talagang nagkaroon na lang sila ng parang pagbabanta na sa yung ating victim umano. Doon na nagsimulang nagbanta. Nung nandoon na nga sila doon sa motorsiklo na nagkainitan silang dalawa. Okay, kumpirmado ba yung sinabi ng suspect na may napatay na umano itong biktima kaya imbis na siya ang isunod, inunahan na niya? Yes. Yung impormasyon na yun, Pops J, tinitignan pa daw ng ating mga police, bine-verify pa nila kung totoo dahil hindi nila alam, Pops J, kung saan ba exactly nangyari. Pero kilala na or parang alam na raw talaga yung kwento na yun tungkol sa suspect at ang revelation nitong ating suspect, nakwento na rin daw sa kanya dati nung victim na may nagawa nga siyang ganon. Yun yung kanyang confession. Ayun. Maraming salamat, Mobile Journal Kayla Makantan.